tayo sa gobyerno, puro mga PowerPoint, kwento, pangalan ng programa, binabudgetan. Pero kung maririnig po natin ang mga totoong buhay, para bang out of touch, para bang may disconnect. So hindi ko alam kung hindi naman siguro tayo nagbobolohan dahil programa to ng gobyerno. With all due respect, maganda po ang programa, maganda pakinggan. Kung totoong nangyayari, hindi naman siguro po magsisinungaling lahat ng mga resource persons dito. Nararamdaman po natin yung kakulangan ng tulong ng gobyerno at yung gutom ng tao. Kung talagang nagaganap po yung sinasabi po ninyo. Paliwanag po. I don't understand eh. Baka parang na naman to isang hearing, puro PowerPoint, pero na hindi nangyayari on the ground. Paano nyo in-institutionalize ang mga tulong sa mga magsasaka gaya ng binanggit kanina ng Ruri at pati yung sa balita sa Benguet, sa Atok at sa La Trinidad na ang kanilang repolyo or cabbage na tinatanim ay pinabayaan na lang dahil napakababa na ng farm gate prices, 10 to 12 pesos na ang kanilang malulugi, ang net loss nila mula sa kanilang production cost na 18 to 20 pesos kung accurate ba po ang aking report. So, ang aking simpleng katanungan po, krisis man o hindi sa Middle East, sa oversupply ng mga magsasaka natin, gaya ng sa Benguet na lang, tignan natin, iba-ibang probinsya pa yan, ano po ang inyong ginagawa? Yes, Mr. Chair. Narinig natin lahat ng mga nagsalita so far at nakikiisa po tayo sa kanilang mga nararamdaman na para bang, I'll use your term, kulang sa puso o walang puso o napakabagal ng pagbigay ng tulong. Kaya ang tanong ko bilang parte ng gobyerno mula sa Department of Agriculture, ano po ang ating kasagutan sa lahat po ng mga hinaing MSME man, slow food man, pamalakaya, amihan, kilusang magbubukid at sa lahat po ng mga representante dito na 6 weeks na po ang krisis mula ng February 28 at nangako po na magbibigay ng tulong ng Pebrero, ng Marso, yung pumutok ng Pebrero ng Marso, tapos ng Holy Week, wala pa po. At alam naman natin na ang total Department of Agriculture budget ay 185.7 billion at ang mga FMR na nakabudget na hindi pa naman na-implement ay 33 billion at meron naman pondo sa Office of the Secretary, kung meron na bang pondo ito, na 165 billion and I will get to that later. At ang BFAR ay meron 11.7 billion. At narinig natin mula sa Rural Rising na nare-rescue ng mga gulay na tinatanim, paano nyo in-institutionalize ang mga tulong sa mga magsasaka gaya ng binanggit kanina ng Ruri at pati yung sa balita sa Benguet, sa Atok at sa La Trinidad na ang kanilang repolyo or cabbage na tinatanim ay pinabayaan na lang dahil napakababa na ng farm gate prices, 10 to 12 pesos na ang kanilang malulugi, ang net loss nila mula sa kanilang production cost na 18 to 20 pesos kung accurate ba po ang aking report. So, ang aking simpleng katanungan po, krisis man o hindi sa Middle East, sa oversupply ng mga magsasaka natin, gaya ng sa Benguet na lang, tignan natin, iba-ibang probinsya pa yan, ano po ang inyong ginagawa para ma-close yung gap ng farm gate at ang production cost? At pangalawa po, dahil sa krisis sa Middle East, sa pataas ng petrolyo prices, yung transport, anong transport subsidy ang ginagawa natin? Hindi lang sa Atok, sa Trinidad, sa buong Benguet, sa iba't ibang lugar. Na-map na ba niya ito
Alam na po nyo yung mga produkto na mga pananim na harvestable or ready to harvest? Naka-deploy ba ho kayo ng mga sasakyan at nabigyan pa ng fuel subsidy ang mga sasakyan na ito at nadala ba ito sa mga lugar kung saan naman ang mga tao ay nagugutom? In fact, minamatch po ninyo. Yun ang aking katanungan. Pero siguro sabihin ko na yung pangalawa ko. Nabalitaan din nyo, sigurado ako, yung over po na fish catch naman sa Sorsogon, sa Bulan, kung saan wala naman cold storage facilities at nasayangan, nandyan ang sardinas or tamban. Anong ginawa ninyo? Anong ginagawa ng gobyerno? So, gulay man o isda man, narinig po natin ang kakulangan ng tulong ng gobyerno sa normal na panahon, lalo na sa panahon ng krisis ngayon. So I want to understand what is the institutionalized mechanism or help during these times of crisis. It's been 6 weeks. Magkano ng subsidy po ang nailabas ninyo at kaninong sektor? At kung hindi pa, sabihin na natin ng totoo, at bakit yung 10 bilyong piso na assistance to farmers and fisher folks na matagal nang pinapangako, ilang linggo, ay Abril na naman ipapatupad, bakit hindi pa po? Thank you. So, 3 questions. First, sa farmers and connecting this overproduction and vehicles and fuel subsidy to the markets and to hungry stomachs. And then the fishery sector. And third, the utilization of the budgets. Thank you. Yusek Navarro. Yeah, maraming salamat po sa tanong. I would just like to request Asik Guevara to answer for the URI para maano lang natin yung programa. Good afternoon, Mr. Chair, and of course to Senator Lauren. I am Assistant Secretary Genevieve Guevara. I handle the agribusiness marketing assistance and consumer affairs office. Under me is the agribusiness marketing assistance service. We have various divisions under this, including the market development division, which handles the overall Kadiwa program. Aside from this, we also do technical assistance to farmers and fisher folk. We also have the buyers and sellers directories where we connect them in cases that there are overproduction or if there is a need to get oversupplies from farmers. We give the market for them to be able to sell it at a reasonable or acceptable prices. We also have the agribusiness promotion division. This is where we do the market matching also. We do regular market matching. For example, we do the Horeca. So we have partner Horecas who are going to DA, who are looking for farmer groups who will be willing to supply to them directly, aside from the Kadiwa program. Aside from this, we also have the Kadiwa Financial Grant, where we do give financial assistance to our farmers to be able for them to buy additional capital or trucks for them to be able to move around their products. And also we have the AMADS, our agribusiness marketing and assistance division. These are all located. We have AMADS in all regions, so that's where we be able to coordinate if in case we need to. For example, the last one that we did is with the tomatoes. We have around 70 metric tons, 77,000 metric tons of ripe tomatoes that we brought to Metro Manila, and we were able to sell them out in a span of 3 days. So that is also what we've been doing. Also for onions, for cabbages. Last year, when there was an oversupply of cabbages and also of mangoes, we were able to sell them here in we were able to give logistical support, and we were able to match them also with buyers here in Metro Manila and other places. Also with our AMADs, they also hold
Like for example, farmers here in Region 3, they hold a regular kadiwa where they get some surplus produce from our farmers and they sell it in kadiwa centers in the region. Also for Region 2, there's they also do the kadiwa selling. Yes, ma'am. Thank you for that information. Kung meron tayong kadiwa, bakit nangyayari pa itong mga oversupply at pinapatuyo na lang ang mga repolyo sa Benguet kung meron palang kadiwa? Anong ginagawa ng ating regional office or provincial dito? Bakit hindi alam ng mga magsasaka dito or baka hindi naka-reach out sa kanila? Why does this happen if we have kadiwa nationwide? Because yung sinasabi po nyo, and thank you for that information, it sounds good. Gaya ng sinabi ko ng isang hearing, tayo sa gobyerno, puro mga PowerPoint, kwento, pangalan ng programa, binabudgetan. Pero kung maririnig po natin ang mga totoong buhay, para bang out of touch, para bang may disconnect. So hindi ko alam kung hindi naman siguro tayo nagbobolohan dahil programa to ng gobyerno. With all due respect, maganda po ang programa, maganda pakinggan. Kung totoong nangyayari, hindi naman siguro po magsisinungaling lahat ng mga resource persons dito. Nararamdaman po natin yung kakulangan ng tulong ng gobyerno at yung gutom ng tao. Kung talagang nagaganap po yung sinasabi po ninyo. Paliwanag po, I don't understand eh. Baka parang na naman to isang hearing, puro PowerPoint, pero na hindi nangyayari on the ground. Why does it happen pa rin? Thank you for that observation, Madam Senator. I would like to admit, really the support of government is kulang. Kulang po talaga. Ang nangyari po kasi, like for example, ang tao po namin hanggang region lang po. Yung AMADS natin ay hanggang region lang. So wala po kaming provincial, wala po kaming municipal. So medyo nahihirapan po tayo dahil yung AMAD po namin, for example, yung AMAD po namin, parang 3 tao lang po yun sa bawat kada region. So yung coordination po namin, hindi umaabot. Yun po, kasi region lang po ang abot namin. Although we try our best naman na imikot sa mga provinces. Although yun nga po, sometimes the help is too late na for us to be But able thank you for your humility and candor. At least inaamin na may kakulangan. Kakulangan sa tao, kakulangan ng tulong ng gobyerno kaysa nagbobolahan tayo dito. Kung ganun ho at kulang ang tao nyo at syempre lalo na Cordillera, ang lalayo, ba't hindi tayo kumuha ng extension workers or makipag-ugnayan sa mga NGOs, sa farmers cooperatives, pati na sa mga state universities and colleges without additional funding needed. Diba? Lalo na sa panahon ng krisis ngayon. Kasi mapipinpoint naman eh. At saka may mga local farmers cooperatives. So meron naman kayong database niyan. Hindi naman kailangan physically kayo po'y tumatahak ng mga bundok. Meron tayong monitoring ng produkto at mga harvest po nila. And then we can link them with the markets. Yes, kulang ng tao, pero hindi po sapat yung ating sagot sa mga nabubulok na lang ang tinatanim dahil sa init ng panahon at walang tubig at walang merkado. Sorry po, kulang talaga. Inaamin po namin, sorry po. Hindi po but thank you for your honesty. So I suggest, and maybe the chair who's in a better position to suggest, link with SUSTs, state universities and colleges, with local cooperatives per LGU, right? Not just provincial, per LGU. And online, pwede naman. Hindi naman kailangan physical na nandun. Parang yung ginagawa ng Ruri, ino-online nila, tapos binibili ng lahat.